So, ito, gagawa tayo ng kangkong stem fritter. So, hatiin natin sa gitna bago natin lagyan ng coating. Tapos, i-cut natin into desired sizes. Yan, para mas malagyan siya ng coating. Kasi pag hindi natin hinati, baka yung bandang loob hindi malagyan. Gawa rin tayo ng hindi hinati sa gitna para makita natin ang epekto. So, hatiin lang natin siya into desired sizes. Hindi natin siya i-split sa gitna. Yan. Tingnan natin mamaya kung anong epekto. Andito kami ulit sa ano. Di ba, maraming gumagawa ng kangkong chips. Ngayon, ang balak namin, since hindi nagagamit yung stem o yung tangkay, so, gamitin namin kangkong fritters yung tangkay. So, gagawa kami ngayon ng kangkong stem fritters. Diyan na kaya yun? Masarap yun. So, tingnan natin kung anong epekto. So, let's start. So, ilalagay muna natin. Ito gagamitin natin sa butter. Ito gagamitin natin sa butter. So, 1 cup ng cornstarch. Ayan. Cornstarch. Tapos, lagyan natin ng 1 teaspoon salt. 1 teaspoon salt. One teaspoon black pepper. Sila ko yan eh. So, mix muna natin. Lagyan natin ng isang itlog. Dalawahin ko na lang kasi maliit ko na bilang itlog. Tapos, mix natin. Ay. Lagyan natin ng konting tubig. So, konti lang hanggang sa ma-fully blend siya. Pag kulang, dagdagan ulit natin. Yan. So, tingin ko okay na siya. Tapos, mix natin hanggang sa maging maganda na yung consistency niya. So, lagay natin itong ating kangkong stems. I-coat natin. Tapos, i-deep fry natin. Magdagdag tayo ng cornstarch kasi parang hindi kumakapit yung cornstarch. So, kulang tayo sa cornstarch. Lagay ako ng half cup. Yan, half cup. Okay na, no? So, disperse muna natin bago tayo mag-prito. Mix muna natin ulit. Ayan, painitin na natin yung ating mantika. Iprito na natin yung ating kangkong fritters. Testing natin kung mainit na yung mantika natin. Ay, hindi pa mainit. So, lagay na natin to. Hindi nag-coat yung una kong ginawa. So, binago ko ang technique. So, hinoat ko siya ng cornstarch. Yan.
Yan, no? Nagkaano siya. Yan, mas maganda kasi nagko-coat siya. May mga naka-adhere na, starch. Yung isa kasi, humiwalay yung starch niya, eh. Hindi yan ang ganyan na sekreto. Oo. So, ganyan dapat. So, mali yung nakalagay dun sa mga demo nila. Kasi ginaya ko lang yung demo, eh. Ano yung demo para dun sa leaves? Ginaya ko lang dito. Kaso, ayan ang epekto. Hindi siya nagko-coat. So, pinoat ko na lang siya ng cornstarch. Nakita ko yung coat noon. Yan. Meron akong coating na templado na gamitin natin sa susunod. Ayan. Yan. Yan. So, yan. May coat siya. Parang hindi masyado malakas yung apoy ko, no? Pero sagad na yun. Ayos na yun. Kasi electric. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, huwag mo nang patayin eh, para Ang electric, hindi lumalakas ng malakas talaga. Hindi ka paris pag yung LPG na ilalakas mo talaga ng todo. Pero sa oven, sabi ng tatay ko, hindi maganda pag LPG. Maganda electric. Electric, oo. Bibili ako ng oven, yung maliit lang. Kasi konti lang naman ang lulutuin ko yung pangkaan lang. So, yan yung ating first set. Gagawin ko naman yung flavored siya, yung starch. So, hintayin natin maluto. Halu-haluin natin para mag-even ang cooking niya. Frying. Yung isa, humiwalay talaga yung butter. Butter kasi siya, yan. Humiwalay. So, mas maganda yung kinu-coat siya ng starch. I-dip siya sa butter. Tapos, i-coat ng starch. Hindi masyado malakas apoy ko. Kasi sagad na yun sa sa electric. So, hintayin natin siyang lumutong. Hanguin na natin yung first batch. Yan, so yan yung ating first batch. Gagawin naman natin yung second batch, yung may timpla yung starch niya. Yan, lagyan na natin itong second batch. Ito yung may timpla yung coating. Para mas maganda yung init ngayon, kaysa kanina. So, pwede ito, ibig sabihin, pwede rin ito sa mga sitaw. Ayan na, coat na. Maganda na. Oo nga, yung ginayo ko sa mga FB, hindi naman nag-coat. Di ba? Hindi sasabihin yung sekreto. So, gumawa tayo ng sarili nating style para magkaroon ng coating. So, ibig sabihin, hindi yun ang tamang procedure. Oo. Pero pinopromote nila na gayahin eh. So, kung na kayo bumili ng kangkong chips, ganito lang ang paggawa. So, ganun eh. Hindi yung sasabihin. So, Kasi baka- haluin natin. Baka mas masarap ang timpla mo eh. Hindi sila mabibilhan. Mukhang okay na yan. Hindi ka nalilipat ng Yan. So, habang piniluluto yan, i-coat natin yung susunod pa. So, hiwalay natin to. Hiwalay natin kung walang timpla yung coating. Hanguin na natin. Luto na to. Yan. Tuloyin muna natin. So, ito yung ating coated na may timpla yung ating pang-coat. So, ito yung plain cornstarch yung coating. Kasi matapang yung timpla niya. So, ito na. Last batch na tayo. Nilagay ko ng lahat. Tapos, tikman natin yung ating ginawang kangkong stem fritters. At least, pag okay siya, so, yung mga tangkay ng kangkong, hindi nyo na itatapon. Pakikinabangan nyo na. Yan na. Yan, hintayin natin maluto. Hintay na. Yan, tapos, tignan natin ang resulta ng ginawa natin. Hintayin natin maluto muna yan. So, hanguin na natin itong third batch. Yan. Mag-evaluate na tayo. Yan, tikiman na. So, luto na ang ating kangkong stem fritters. So, tikman na natin. Ito yung una.
Ito yung walang flavor yung kanyang starch. So, tikman natin. Tikman mo na. Ang lutong. In fairness, malutong na siya. So, pwede natin gawin to sa kangkong stems para hindi na itatapon. Pwede siyang merienda. Pwede merienda. Ang mga bata, okay na okay yan. Yan. O pwede rin siguro siya sa sitaw. Malutong. Ang lutong. Kung tama yung lasa niya, nung walang timpla yung kanyang... Kasi napaalat ako ng timpla sa baba. 1 teaspoon salt ang nilagay ko. So, dapat siguro 1/2 teaspoon lang. Pero nung nilagyan siya ng starch na walang timpla, so okay naman yung lasa niya. Nagpanaman siya. Ngayon, dito sa may timpla yung starch, tikman natin. Tikman natin. Dito naman tayo. In fairness, malutong naman siya. Ito, malutong din to. Oh, malutong din. Okay din naman ah. Hindi rin naman mahalap, no? Okay lang timpla. Tama lang. Parang mas masarap siya. Kasi may timpla ang starch nito eh. Masarap. Hindi siya plain. May Masarap. konti siyang alap. Konti lang. So, dapat bawasan ko talaga yung butter. Sa halip 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon gagamitan. Para yung pang-coating mo, may timpla din, mas masarap siya. Oo. Ganun. Maganda sausaw natin sa ano, Suka. suka. Or ano yung Ketchup. ketchup na may mayonnaise. Pwede. Wala kang suka dito sa loob. Masarap. Doon sa loob, maraming suka. Ako ng ketchup na may mayonnaise. Sarap. So, yan. Kain na na. Kita nyo, kailangan natin mag-experiment paminsan-minsan para makita natin alin yung mga pwede natin pakinabangan na tinatapon lang natin. Ayos. Mas masarap pagka may ketchup at mayo. Sarap siya. Parang potato chips. Sarap. At ang lutong. Healthy pa. Kangkong. Kanina, hindi kumakapit yung butter eh. Kaya nilagyan ko ng coating. Nahilalay. Bilid niyo yun? Ano ito? Ito nga eh. So, susunod. Kung gagayahin niyo yung ginawa ko, buwasan niyo yung salt. Gawin yung 1/2 teaspoon. Parang fries ah. Kaya lang mas malutong siya sa fries. Mas masarap to. Magtrabaho lang. Pero kung walang ginagawa, kung pakanabangan yung mga stem dyan. So, kung pakanabangan